Okay, mga karusi, mga sir, meron na po tayong bagong content. Ito po ay Rusi Venus. Maingay ho yung makina. Palitin siya ng bearing sa mismong makina niya. Tsaka connecting rod. Okay. Okay, babaklasin muna natin yung makina para makita natin kung talagang sira nga talaga yung kanyang connecting rod at saka yung bearing. Okay, unahin natin baklasin muna yung makina. Bali, stay tuned lang kayo dyan. Babaklasin ko muna. Medyo pabibilisin muna natin yung video para hindi kayo mainip. Okay, sunod lang muna kayo. Okay, ito po, meron na naman po tayong pagsubok. Yung puller natin ay hindi kasya naman siya, kaso lost thread yung thread niya ng magneto niya. Ngayon, ano bang gagawin natin pagka ganito? O kaya wala tayong puller, okay? Ang gagawin po natin ay discarding pang malupitan. Pagka wala tayong puller, ibalik nyo po yung nut niya. Ito, yung nut ng magneto. Isakto nyo ron sa may tapat nung yung kanyang tornilyuhan. Kailangan tapat na tapat. Ganyan, no? Ganyan. Papakita ko sa inyo, ha. Lalapit natin. Okay. Hindi makita. Teka lang. Tatanggalin ko muna yung camera. Okay. Yan, ganyan. Ganyan na ganyan yung gagawin nyo. Kailangan pantay na pantay siya dito, ha. Okay. Ngayon, ang discarding gagawin natin dyan, siyempre, isang pagsubok yung ganyan. Paano na lang pagka ganyan? Siyempre, hindi natin lang. Kukuha lang tayo ng martilyo. Papaluin natin sa mga gilid-gilid. Okay? Gaganon na yan. Yan lang. Yan, gumano na. Yan, hindi naman kalakasan. Sakto lang yung kaya lang ng bigat. Okay? Yan, gumagalaw na siya, oh. Kahit wala tayong ganito, matatanggal natin yan. Okay. Okay, yan. Tanggalan natin yung magneto. Sira pala yung thread. Okay. Ito ay papalitan ko na rin siguro. Sira ang thread. Okay, yan na. Yung ating bababa. Okay, yan. Ituloy po natin ang pagbaklas. Okay, tanggalin po muna natin yung mga tornilyo dito sa stator nya. Okay. Babaklasin po muna natin yung stator nya.
Yan. Yung mga tornilyo po sa stator, tatanggalin muna natin. Okay. Yan, huwag nyo kakalimutan tanggalin lahat yung ano, bago nyo ubutin yung stator. Huwag nyo muna kakalimutan na tanggalin lahat ng tornilyo nyan. Okay, ito itatabi muna natin kasi din muna siya. Okay, ating hugutin po yung stator. Ito yung ating ano, stator. Okay. Maganda pa yung stator nya. Yan, at itabi po muna natin ang stator nya. Okay, ating babaklasin naman po ngayon ay ang shock. Yung shock muna para mamaya paghila natin ay wala nang sagabal. Inaayos ko lang po muna yung kable ng preno at nang hindi sila salabat. Okay, gagamit po tayo ng ano, nitong ating power wrench. Okay, yung impact natin para tanggalin yung tornilyo ng shock. Okay, ang tamang sukat ng ano niya, ng tornilyo ng ano ay 12. Yan, kakabitan natin ng 12 at babaklasin natin. Okay, sana hindi po kayo mainip. Okay, Mag-subscribe po kayo sa akin at saka pakipindot lang rin po ang bell. Tsaka paki-thumbs up na lang rin po ang ating videos, okay? Yung mga hindi pa po nagsusubscribe na nanonood lang po ay mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong ma-update sa mga bago nating mga videos na i-upload, okay? Para lagi po kayong ma-notify sa bawat upload ko po ng mga videos, okay? Ito po, ibababa po kasi natin ang buong makina na to. Yan, kaya pinapakita ko po sa inyo dito kung paano po magbaba po ng buong makina. Okay, kailangan matanggal po natin lahat yan. Okay. Gumagamit po ako nung aking bagong gamit na yan, yung ating impact wrench. Okay. Para mas mabilis po ang proseso. Okay, tatanggalin natin yung pinaka kumakapit sa makina na ano niya, na tornilyo. Yung dito sa may hanger, yan po yung inaabot ko dyan. Medyo maliliit kasi yung ating bala ng impact wrench, kaya hindi nahirapan akong medyo abutin. Yan, kukuha ulit ako dyan ng 12 para isalpak ko dun sa kabilang side para mamaya matanggal na yung ano, yung tornilyo na yun. Medyo alanganin po kasi yung ano, yung liit nung bala ng ano natin, impact. Kaya medyo parang hindi ko agad maipasok din yung ano. Yan.
Okay. Yan, kumuha na po akong 12. Sabi ipapasok ko dito sa may kabilang side para mapigil po nung isang ulo ng tornilyo doon para hindi sumabay na umikot kasi masyadong malakas yung ating impact. Okay, yan, natanggalan natin yung nut, sabay pupukin natin yung ano para may tulak dun sa kabila yung pinaka tornilyo nya. Yan. Yan, sabay pupukpukin nyo ng dahan-dahan para lumabas po siya ng maigi. Ayan po yung kumakapit sa makina at saka sa chassis. Okay, tatanggal na po natin. Pero ikakabit ulit natin yun mamaya bilang hawakan po natin pagka binuhat natin yung makina. Kasi mabigat din po yung makina mga ma'am, mga sir. Hindi rin po kasi basta-basta magbuhat niya. Isa ko lang po kasi kaya medyo parang mahihirapan tayo dyan ng konti. Okay, yan, inayos ko lang po yung mga wire ng ano ng starter. Okay, yan, sabay hinugot ko na. Sabay bubuhatin na po natin yan. Ayan, medyo nabigatan po tayo kaya medyo nagpahinga muna akong konti dyan. Okay, tuloy na natin ang paghila. Okay, tuloy na natin ang pagbuhat natin. Medyo mabigat po yan kaya mag-iingat po kayo, baka mabagsak nyo ho, itamaan ho yung paa nyo, ha. Okay, yan. Wala po kasing hawakan yan kaya ikakabit ulit natin yung kainang kinalas nating ano, yan, yung tornilyo nya, kung ano man ang tawag nyo dyan, ay yan ay mahabang tornilyo na lang para yan, panghawakan po natin yan mamaya pag binuhat po natin. Okay, yan, hinawakan na po natin doon. Mas madali na po ngayon buhatin. Iikot na po tayo dun sa pinaka magandang walang maabala tayong mga sabit-sabit. Okay, yan, inikot po muna natin ang video natin. Medyo napagod tayo, masyadong mabigat po yung makina. Okay, lalagyan natin to ng ano, ng patungan para yung makina ay hindi ma-damage kung sakasakaling babaklas po tayo. Inalis mo pa yan? Oo, kasi natin. Bearing naman siya. Balik yung rod yata. Okay yung bearing. Yan, medyo inaayos po natin yung ating camera para makita nyo po mabuti yung pagbaklas. Meron ba? Sa akin?
Okay yan. Nagamit po tayo ng 17 para sa ating impact rings. Okay, natanggal na po yung nut. Tabi po muna natin sa baba. Kumuha po muna tayo ng lagayan para ito natin ilalagay yung mga natatanggal natin para hindi kumalat. Okay, bago natin hugutin yung yung bell ay yung nasa clutch, hugutin muna natin yan. Tanggalin muna natin ito sa una. Tapos ito, yan, tsaka natin mahugot. Tsaka hugutin natin itong pinaglalagyan ng mga bola. Okay, hawakan nyo po sa ilalim pag huhugot po kayo para hindi po magulog po yan. Yan po, lagayan po yan ng mga bola. Okay, hugutin naman natin itong gulong. Gagamit ulit po tayo rito ng impact rings. Yun, nahugot na ba? Tabi po muna natin. Okay, kumuha ako ng lagayan ng mga tornilyo ng yan para alam ko kung saan ko ulit ikakabit mamaya. Kasi kailangan sukat ho kasi ulit yan dapat. Dapat kung saan mo binaklas yung mga tornilyo, dun mo ulit ibabalik. Okay yan, naayos po muna natin yung camera para makita nyo po kung saan ko nilalagay. Ayan po, dyan po natin ilalagay yung mga tornilyo natin. Yung huhugutin natin dito sa ating makina ay ilalagay natin doon para alam natin kung saan ulit nakalagay yung mga tornilyo. Kasi meron akong kamukha nung kabitan ng tornilyo niya. Okay, gamit na lang po tayo dito ng impact rings para mabilis-bilis. Okay, kung saan nakalagay, doon din natin lagay. Yan, pupukpukin po natin yan para matanggal. Ang gagamitin natin pamukpok yung malambot lang yung goma. Yan kasing ginamit ko yung gomang martilyo. Yung rubber hammer sa English.
Okay, yan. Ito naman ay pupukin natin tong tornilyo niyan ng Bendix drive. Pabaliktad ang pukpok niyan ng Bendix drive, yung paluwag. Tingnan niyo po kung saan pupukit niya para makita niyo rin po kung saan niyo rin po dapat pupukin. Gagamit po tayo dyan ng flat screw para mapukpok po natin. Yan. Yan, pabaliktad po yan. Okay, yan, natanggal na po natin. Yan po. Tabi po muna natin. Tsaka hugutin na po natin itong Bendix drive. Bendix po ang tawagin yan. Okay, good pa po yung kanyang Bendix. Okay, tatanggalin po natin itong itong naman oil pump para mahugot po natin tong yung niya, yung kadena niyang maliit ng oil pump. Okay, kakalisin muna natin itong yan, tensioner po yun ang pinalas natin. Tapos unahin po muna natin itong mga black, itong kanyang cover ng head. Okay, unahin natin. Mamaya na yung oil pump, hulin na natin. Yan, basta po natin yung cover. Sunod naman po itong head. Okay, yan, papalitan natin ng 12 itong ating impact rings, yung bala niya. Okay, para mabuksan na itong itong head. Yan, okay. Bakasin mo muna natin itong nasa may taas na to. Paano man na po ang tawag nyo dyan. Bakasin po natin. Okay, pati ito. Bakasin muna natin. Tapos gamitan po natin ulit ng 8 yung range natin na impact rings. Okay, para tanggalin naman yung dalawang tornilyo dyan. Dadalawa na lang po ang tornilyo dyan at
mahuhugot na po natin yung head. Okay. Ito po yung kanyang head. Ngayon, hugutin naman po natin itong block niya. Wala na pong tornilyo dyan. Medyo kailangan po na lang po natin yan ng rubber hammer. Okay. Pukpukin lang po natin hanggang sa gumalaw po siya. Medyo lakasan po natin ng konti para hindi naman po masisira yan. Patibay din po yan. Wag naman yung sobrang lakas na pagpukpok, yung tansya nyo lang. Okay, tabi po muna natin yung block at saka yung kanyang guide. Ito naman po yung kanyang chain na okay. Ngayon, ibalik po natin. Bumalik po tayo ngayon dito sa may oil pump. Pero tanggalin muna natin itong oil pump na ito. Okay. Kinalakan muna natin doon para hindi gumalaw. Yan, ganyan. Kailangan nyo po din sa may pan yung kinalakan ko ng screwdriver. Oo, di ba? Sabi, may ikot nyo na po yun yung oil pump. Tapos ikaw din ang bumuha. Sabi, mahuhugot na po natin yan. Ito sira dyan. Nasa loob. Yan, ganyan lang po. Yun, okay na. Yung rambling. Nahugot na po natin siya. Di ba niya ng piston? Okay, ibalik po muna natin para mamaya hindi po tayo malito pag sinoli po ulit natin. Hindi Kapalitan. Nalatan mo na yan tapos hininga yung humihinga mo dyan. Yung piston yun lang. Sira tayo dyan. Ayan, no-operahan natin yung dugon na po yung makina, dugon na. Yan po mag-opera ng makina ng scooter ng Rusi. Pare-parehas lang po yun na ganyan. Okay, ito po yung niya. Ngayon, tanggalin natin ito muna yung hinawakan natin kanina. Ano man ang tawag niya dyan. Sa method nila yan. Ehe at tawag niya dyan ng iba. Okay. Kulin, sit! Kulin! Nakakalhati pa kasi. Kulin pala ikakalhati ni Marga. Parang tuta ka talaga si Kulin. Okay, baklasin po muna natin itong starter. Si Marga, ang laki. Medyo pupukin po natin ng konti para mabaklas po siya. Ang tapang ni Marga. Eh, si Kulin. Kulin! Dagaw! Sit! 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 Kulin, sit! Kulin, sit! Sit, Kulin! Kulin! Good! Good! Bravo! Sit! Sit, bravo! Karat! Okay, ito rin. Tatanggalin natin Ano? para mahugot na yung ating pulley. Para naman tawag yung dyan sa hugutin natin. May mga tornilyo dyan. Makikita nyo kung saan ko tinitira yung tornilyo. Sa kabilang buksan, doon lang rin yung bubuksan dyan. Okay, yan. Habang binubuksan po natin, pwede po naman makahingi po ako sa inyo ng isang subscribe po dyan. At isang thumbs up po sa ating like po dyan na nakalagay dyan. Tsaka pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po tayong ma-update sa ating mga bagong upload na videos. Okay. Okay, yan. Pinukpok po natin ng konti sa ng hammer rubber. Okay. Yan, nakita na po natin yung pinakaloob niya. Yung pinaka bituka niya ito. Yan na. Hugutin na lang po natin yan.
Pero bago po natin hugutin yan, tanggalin po muna natin itong nakakalso ditong ano, yung parang gear na maliit. Okay, papakita ko po sa inyo kung paano po magtanggal po ng ganito. Para lang rin po tinanggal nyo po yung magneto. Pukpukin nyo lang rin po sa gilid yan. Okay, iayos ko po yung video para makita nyo po mabuti. Yan, kukuha po kayo ng maliit na ganyan. Okay, papaluin nyo lang po yung gilid na yan. Lalakasan nyo po yung palo. Okay. Pwede rin na ano lang, basta martilyo na lang. Yan, basta ganyan. Okay. Lakasan nyo lang po yung palo para gumalaw na po siya. Yan. Yan, natanggal na po. Okay, ganun lang po magtanggal yan. Okay, ito na. Hugutin na natin. Ayan, nahugot na po natin. Ang papalitan po natin dyan ay connecting rod. Yan, alog po yung connecting rod nya. Tsaka baka bearing na rin. Kaya umalog po yung connecting rod. Dahil siguro sira na rin yung bearing. Okay. Okay, sana po mag-subscribe po kayo sa akin. Subscribe lang po. Mga nanonood po sa akin na hindi pa nagsusubscribe dyan, ay pakisubscribe na po tayo. Mag-subscribe na po tayo. At nang malapit na po tayong ma-monetize. Okay. Tsaka yung mga nag-subscribe po sa akin ay maraming salamat din po sa inyo. Pati po sa mga nanonood lang po na hindi pa nagsusubscribe, maraming salamat din po sa inyong panonood sa aking videos. Kahit konti nakapanood po kayo sa aking videos, maraming salamat po. Sana po makarating po kayo hanggang dito sa dulo para makita nyo po kung paano po tayo nagbaklas po ng makina. Okay, yan na po siya. Siyempre hugutin na po natin yung ano, yung piston. Ayan. Yan po yung pinaka piston nya. Siyempre may lock po yan. Medyo susundutin po natin yung lock na yun. Medyo mahirap po sundutin yun. Mag-iingat po kayo. At tumatalsik po yan. Baka mawala nyo po yung lock. Okay, good naman yung kanyang piston. Kaya tatabi na lang natin yan pag nahugot natin. Kasi yan din ang ibabalik natin pagka naayos na itong ating connecting rod. Okay. Yan, tumalsik nga yung yung lock. Hanapin ko pa ngayon yun. Okay. Sige, tuloy po natin para tuloy na lang natin yung ating video. At mamaya ko na lang po hanapin yun. Wala talaga. Okay, mahanap ko rin yun at nandito lang yun sa tabi-tabi. Okay. Tuloy na natin paklasin itong piston. Okay. Yan. Yan, tabi po na natin. Okay. Bali, sa susunod nating video ay yung pagbubuo naman na yan. Okay, yan na po siya. Bali, sana po mapanood nyo po yung kasunod po na to. Bali, ikakat ko na po siya at masyado po talagang mahaba yung pagbabaklas. Hindi po natin pwedeng idugsong po dito yung pagkakabit rin. Ganyan po magtingin kung sira po yung connecting rod. Pupukin nyo pong ganyan. Ganyan po sa ginagawa ko. Okay. Connecting rod po talaga siya. Medyo alog po yung connecting rod nya. Yung mga bearing nya ay parang may tama na rin. Okay. Yan. Medyo ayusin na po muna natin. Linisin po muna natin yung ating mga kalat. At masyadong humaba na po talaga yung ating video. Masyadong maiinip na po yung ating manonood kung sakasakaling idudugsong ko pa po rito yung masyadong sobrang haba yung pagkakabit. Okay, yan na po yung ginawa natin. Okay. Yan. Yan, inayos muna natin dyan. Lagay muna natin lahat dyan. At ang kailangan natin ay ito. Ito lang ang kailangan natin. Yan. Okay, yan ang kailangan natin. Papalitan lang natin na to ng connecting rod at maalog siya.
maalog na yung correcting rod nya. Tapos check na rin natin yung mga bearing, itong dalawang bearing ito, tsaka ito, kung okay pa dun sa may nagpipress. Okay, pupunta muna tayo ngayon sa nagpipress bago natin ulit iayusin to. Yan o, yun na siya ngayon. Sige natin dito yung mga bearings muna, kay upuan para safety muna. Tapos ito yung mga gamit natin, naisip ko muna dyan. Tapos yan na siya, yun na ang itsura nya muna ngayon. Sa ngayon, yan, papagandahin pa daw yan sa akin, papagandahin, papapinturahan. Ako na magpipintura din. Okay yan. Sa pusa nga pala, huwag kayo mag-alala, kaya nakatali po yan kasi po nangangain po ng ulam ng mga kapitbahay. Napiperwisyo sila, kaya tinali ko muna yung pusa ko. Okay, ang pangalan po pala na to, Kus. Yan si Kus. Mabait po yan, Siamese. Okay, yan o. Ito nyo, kasi itong ating power tools sininop muna natin, at ito ay dadali natin dun sa papresan. Okay, yan. Nagmerienda lang si manager, umalis na eh. Nagmamadali daw at pupunta raw ng kanay. Nakaano na kanya? Mga sir, mga ma'am, pili na po. Ito po yung mga bagong dating natin. Dala nyo na yung certificate? Ano certificate? Oo.